we should cease fire. Let's unite, let's talk, let's roll up our sleeves, and let's work for the betterment of our beloved country. Yan po ang mensahe ng rally na yan, mga kaistorya. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan, ito ang nais namin na mangyari. Dahil problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bangayan at pagkakabahabahagi. Ang bansa ay payapa kapag hindi bahabahagi. Ang bansa ay masaya kapag walang kampi-kampi. Ang bansa ay uulan kapag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Constructive, objective, balance, and fearless opinion. Mag-Istorya Infovlogs with Papa RD. Gandang araw mga kaistorya. Welcome sa ating channel and page Mag-Istorya Infovlogs. At narito na naman po ang inyong kaistorya, Papa RD. Mag-istorya ta karon mga kaistorya. Ngayon, mag-istorya ta, ipagpatuloy natin yung series of talks about the Iglesia ni Cristo Rally. And this time, mga kaistorya, mapapakinggan natin ang ating full interview with our district supervising minister, ang tagapangasiwa ng distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, ang kapatid na Alnorfo Jurada, para magkaroon pa kayo mga kaistorya ng ideya at impormasyon kung ano talaga itong Iglesia ni Cristo National Rally for Peace. Okay? But before that, mga kaistorya, kung bago pa lang kayo sa channel ko or sa page ko, alam nyo mga kaistorya, simpleng tao lang tayo eh. I'll be happy if you will click that subscribe button and in my YouTube channel, and click that follow button on my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Infovlogs. Ayun, maraming salamat po, and please don't forget to like, comment, and share kung kayo ay naghahanap ng constructive, objective, balanced but fearless opinions on relevant issues. Ito na yung channel or page na hinahanap nyo, Mag-Istorya Infovlogs. Pakinggan natin ang ating pakikipagpanayam or full interview with our tagapangasiwa ng distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, ang kapatid na Alnorfo Jurada. Pakinggan natin mga kaistorya. Mga kaistorya, makakasama natin ngayon for an interview ang tagapangasiwa ng distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Alnorfo Jurada. Sir, pwede ba natin ma-explain kung ano itong national rally ng INC na gagawin ngayong January 13 po? Una sa lahat ay magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng palatuntunan ito. Ang layunin po ng Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa nitong national rally ngayong gagawin January 13, ano po? Ito isang malayang pagtitipon po na naglalayong ipadama sa mga pinuno ng gobyerno ang sentimiento po ng maraming mamamayang Pilipino na naghahangad ng kapayapaan para po sa ating bansa. Ito po ay isang panawagan na dapat unahin po muna nila ang paglutas ng malalaking problema na kinakaharap ng mga mamamayan bago ang mga hakbang na magdudulot lamang ng lalong pagkabahabahagi at kaguluhan. Kinakatigan po namin o sinasang-ayunan namin yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na hindi siya sang-ayon sa pagsusulong ng impeachment process laban sa pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ang dahilan po noon kasi maaagaw lamang dito ang atensyon ng mga mambabatas at ng iba pang sangay ng ahensya ng gobyerno na dapat sana iukol nila
sa paglutas sa maraming problema ng bansa at ng taong bayan na siyang hinihingi ng kanilang mandato bilang mga lingkod bayan. Sang-ayon po kami sa opinyon ng mahal na presidente na ang hakbang na yun na gagawin nila ay pag-aaksaya lang ng panahon at wala itong mabuting ibubunga at wala rin maaaring maitutulong kanino mang mamamayan sa mamamayang Pilipino. Ang rally po ay isasagawa namin para maipadama po sa mga namumuno ng ating bansa ang hinihiling ng mga mamamayan na unahin ang pag-aasikaso sa mga mabibigat na suliranin na dinaranas ng ating bansa. Kasi sa mga nakikita namin sa social media, may mga ginagawa kasi mga logo, mga design na rally for injustice, tapos may minimension na pangalan ng politiko. Meron bang sinusuportahan na politiko o partido ang rally ng Iglesia ni Cristo po? Hindi po. Hindi po ito ay rally pampolitika. At wala po kaming sinusuporta ng anumang partido o sino mang kandidato. Hindi po. At ikalawa, gusto rin naming liwanagin po, hindi rin ito pakikialam sa mga pinuno ng bansa sa kanilang pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Liliwanagin po muli namin, ito po ay pagpapahayag lamang ng damdamin ng mga taong bayan sa mga pinunong inihalal nila sa tungkulin. Sapagkat pinahalagan po namin ang pagkakahiwalay ng simbahan at ng Estado, na isa po ito sa mahalagang prinsipyo na ipinahahayag po sa saligang batas ng ating bansa. Kaya, nililiwanag ko namin, hindi po ito pagsuporta sa alinmang politiko o sa anumang partido. Ang title po ng rally ay National Rally for Peace. Gaano po ba kaimportante na mapanatili po natin ang kapayapaan sa bansang Pilipinas po? Kaya po ito ginagawa, gaya ng nabanggit po ninyo, ay isinusulong po nito yung kapayapaan at pagkakaisa ng bansa para lalo po mabigyan ng kaukulang atensyon ang paglutas sa mga problemang nagpapahirap po sa mga mamamayan. Naririnig namin ang maraming dadalo na mga kaalib ng Iglesia ni Cristo sa rally. Dito po sa atin sa Region 10, sa Misamis Oriental, expected number po of participants po na sasama sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo dito sa atin sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental po. Sa kasalukuyan po, batay po sa aming nakuhang mga impormasyon na kinuha namin sa bawat probinsya na dadalo dito, ay nasa mahigit kami nasa 20 to 25,000 po ang dadalo. At meron pang mga nagpapahayag ng kanilang pagdalo doon na sa mga kasama po sa iglesia, nasa around 20 to 25,000. At meron na rin pong nakipag-ugnay sa amin yung tinatawag na Hukbong Federal Movement of the Philippines sa Region 10. Ay nakipag-ugnayan na rin po sa amin sila na dadalo po sila sa nasabing aktibidad na gagawin po ngayong January 13. At maging po yung ibang mga politiko o ibang mga pinuno ng ating syudad at ng mga barangay, nakipag-ugnayan na rin sila sa aming mga destinado sa bawat lokal na kung sila ay papayagang makadalo. Opo. So, asahan po natin ang marami pang dadalo sa pagkakataon sa gagawin natin po sa January 13 po. Please, klaro po na kahit hindi membro ng Iglesia ni Cristo ay pwedeng sumama. Meron po bang requirements o ano bang gagawin ng mga non-members ng Iglesia ni Cristo na nais pong sumama sa National Rally for Peace? Lahat po ito kasi nasyonal pang buong bansa sa mga kapatid, hindi po ito para lang sa amin. Ito po ay para sa lahat ng mamamayan. Kaya lahat po ng
gustong sumama at sumali sa mapayapang pagpapahayag ng damdamin po natin na ayaw natin ng kaguluhan gaya ng opinyon ng ating mahal na Pangulo. Ang gusto nila at maging namin ay kapayapaan. So lahat po ng nagsusulong ng kapayapaan ay inaanyayahan namin po kayo, sumama po kayo. Wala naman tayong gagawin doon kundi magtitipon-tipon lang po tayo. Ang bahagi po namin sa amin po sa Iglesia ni Cristo, may mga programa po kami. Pero yung mga non-members po na anyayahan na gustong dumalo po, ay ang inyong bahagi lang po doon ay yung inyong presensya na lang po. Ang inyong, wala naman po ibang bahagi na po. Yun lang ang inyong magiging partisipasyon. Gaano po ba ka-preparado ang INC po sa gagawing national rally po? Mula po sa kauluhan, kung tawagin po doon sa nasyonal hanggang dito sa ibaba, sapagkat ito po ay binubuo ng 13 rehiyon na siyang pinakasentro ng programa. Sa Mindanao po ay bali 4. Yung isa po ay sa pinaka-main po namin ay nasa Davao. Ang isa po ay nasa Butuan, ang isa po na region sa Zamboanga, gagawin sa Pagadian, at dito po sa region 10, dito po sa CDO. Doon po sa Maynila, doon po sila sa Quirino. Ito po ay matagal na po ito ay nakagayak, nakahanda na po ang buong iglesia mula po sa mga sasakyan gagamitin sa lahat ng mga kailangan, pati yung binyo, pati yung mga kakaulang permit. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa ating city government, at yun nga po, sinasamantala ko rin ng pagkakataong ito na pagpapasalamat po sa ating butihing mayor, si Mayor Clarix Oy po, na pinahintulutan nila ang ganitong pagtitipon. Maging doon sa mga lahat ng pangangailangan, pati yung mga portalets, lahat ng yun ay inihanda namin, pati yung mga lalagyan ng basura para pagkatapos ay walang kalat na maiiwan, pati yung mga seguridad ay inihanda na po namin. Nakipag-ugnayan na rin kami sa ating regional director ng PNP at maging sa local po na PNP natin, sa ating mahal na hiping ng syudad. Ayun po si Colonel Radam yata po yun. Ayun, nakipag-ugnayan na rin po kami. So ready na po ang iglesia po. Okay po, maraming salamat po. Sa katapusan po, ano pong mensahe ninyo sa mga tao, members and non-members po ng Iglesia ni Cristo po? Sa mga kapatid po namin ay nakikinig po ngayon, meron na po tayong mga karagdagang tagubilin dahil sa nagkaroon po ng mga pagbabago. Ang tabayanan po ninyo sa pamamagitan po ng ating ginagamit na social media sa inyong mga destinado, yung iba pang mga mahalagang tagubilin. At sa mga hindi po naman namin kapananampalataya ay isulong po natin, magkaisa po tayo sa pagsusulong ng kapayapaan na gusto ng ating Pangulo at ng nakararami sa ating lahat, para po ito sa kapakanan ng mamamayan ng ating bansa. At sa lahat po ng mga dadalo, ngayon pa lang ay papasalamat kami sa inyo sapagkat kaisa namin kayo sa damdamin. Kaisa namin kayo sa aming hangarin na maging mapayapa ang ating bansa, maging mapayapa ang ating gagawing pagtitipong ito. Hanggang salamat po ng marami sa palatuntunan ito, at binigyan po ninyo kami ng pagkakataon para maipaliwanag po sa maikli na paraan ang aming gagawin, at doon po naman sa mga nakikisimpatya po sa amin, salamat po sa inyong pangunawa sa aming gagawin ito, bagamat maaaring makaabala kami. Humingi na rin po kami ng dispensa sapagkat ito po na may sa ikabubuti po naman ng marami. So kunting sakripisyo lang man po, bali hindi naman namin ito laging ginagawa, minsan lamang sa maraming dekada kung kinakailangan po kasi. So hinihingi namin ang pangunawa po ng mamamayan po ng Cagayan de Oro. Salamat po ng marami sa ating kaibigan sa palatuntunan ito. Magandang araw po. Sige po, sir. Ngayon narinig ninyo ang ating pakikipagpanayam, no? Ang ating full interview
sa isa sa ating mga tagapangasiwaan ng distrito dito sa isa sa mga tagapangasiwaan ng distrito, ang tagapangasiwa ng distrito ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, ang kapatid na Arnolfo Jurada. At yun po ang impormasyon po na ating nakuha mula sa ating interview sa kanya. Yun po ang impormasyon para sa INC rally sa buong Pilipinas. Kaya if we are going to summarize, mga kaistorya, yung pinag-usapan namin, yung interview, pwede natin i-summarize yun na ang INC rally hindi political rally. Ulitin ko, hindi ito political rally. Walang sinusuportahan at walang inaayawang politiko. Kung meron man kayong nababasa or napapanood na sinasabing merong pinapanigan or inaayawang politiko, well, sasabihin ko sa inyo, that's fake news. That's fake news. Ang rally na ito ay para sa Pilipinas, para sa bansang Pilipinas, mga kaistorya. Kasi hirap ng bansa natin, kailangan na nating magkaisa, kailangan na nating magsama-sama, magkaisa para mabigyan natin ng solusyon ang mga malalaking problema ng bansa. We should cease fire. Let's unite, let's talk, let's roll up our sleeves, and let's work for the betterment of our beloved country. Yan po ang mensahe ng rally na yan, mga kaistorya. At wala nang iba. Huwag sanang mahaluan ng politika at ng kahit ano-anong mga fake news. Okay? So, it's speaking of fake news, kung ayaw nyo ng fake news, dito kayo sa aking channel. Walang fake news dito. Mag-istorya sa Info Vlogs. Alright? Please, ano ba masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Please don't forget to write your comments below. Sulat lang comments lang po. And subscribe on my YouTube channel and follow my page, Mag-Istorya ta Info Vlogs. Thank you so much and have a nice day.